Yeah. Mga ka-stroke. Wala nga natutuwa dahil yung sa journey ko bilang simula nung ma-stroke ako, hindi ako makapaniwala. May nakita kasi ako ng mga videos na nung nasa ospital pa ako, nasa ospital nung ako ma-stroke sa Palawan sa Palawan. At ang mahirap pa doon ay COVID. Mataas pa ang COVID noon, 2020. COVID free ang Palawan, pero ang dito, sa Batangas, sa Manila, madami ng COVID at saka may lockdown na. Kaya yun ang pinaka mahirap sa nangyari sa akin, dahil hindi ko alam kung paano ako makakauwi, kung paano ako makakauwi dito sa Batangas. Pero nagawa naman ang paraan, at sa awa ng Diyos, eto na ako. So, panoodin nyo muna ang link, mga video ko nung nagsisimula pa ako nung sa una, na talagang maisip mo, makakaya ko ba makabangon? Makakabalik ba ako? Or magagawa ko ba? Nagawa ko ba na hanggang sa ganitong sitwasyon? So, kayo nang humusga, mga ka-stroke. Panoodin nyo . Heavy. Dapat heavy. Tapos, nagsubok na ba kayo magpakain per month? Hindi pa. Wala pa ako ngayon daw po sabi ng doktor. Para pag nasubukan kasi yun, pwedeng matanggal yung tube. O di uwi kayo na walang tube. Pero wheelchair siya ha. Kasi nga ito, lobat. Na, saan kayo uwi? Dito? Yung plano po nila sa uwi ng Batangas. Diretso? Ay, hindi. Mahirap yun. Mahirap. Ngayon, iuwi yung, kunyari umuwi kayo this week, may flight na ba kayo na-schedule, may ganyan, may sasalo ba sa inyo doon, matitest ba siya ng swab dito, ganyan. Medyo mahaba yung proseso nyo. Kesa yung, palagay ko, ang safest is, dito mo lang sa Puerto Princesa City, week check-up, habang nasa bahay kayo, ipaprocess nyo yung papeles nyo for your flight, pero nasa bahay kayo. Tapos check up, para kung safe na safe. Sinabi ni Dr. Chio na okay na talaga siya, even follow up, pwede mag-travel. Opo. Kung gusto kasi ng family is mabiyahe na po siya doon. Siyempre dito po dito muna sa city habang wala pang biyahe. Habang 1 week po yan, check up naman ho. Tapos pagkaraan 1 month naman, check up naman ho. Hindi pa rin ho. Hindi na. Pag kunyari, nasa Batangas na kayo, doon na kayo magpapa-check up. Hindi na pupunta dito. Diba? Pero, parang mas mainam na yung unang check up bago mag-fly, dito. Opo. So kung kunyari uwi kayo bukas. After 1 week, check up. Habang nasa bahay na kayo yung 1 week na yun, prepare nyo na yung flights. Opo. Kasi kung wala mang problema, malamang makakagawa. Tapos kailangan malaman mo yung process na airport, kung paano yung requirements nila. Sa ganito pong pasyente? Ganitong pasyente, tsaka sa COVID. Kasi may mga requirements siya. Special kasi wheelchair siya. Ibig sabihin, may requirement sa upuan, may requirement sa wheelchair, pagdating sa airport, mga ganun ba? Hindi pwedeng, Dok, magbiyahe na kami, babayaran ng Batangas bukas. Anong plano mo? Kasi walang plan yun, dapat planuhin mo mo. Opo. Pag kunyari, nagpaplano ka uwi sa Batangas, Dok, dito na kami sa ospital. Pwede din, pero habang nasa ospital,
Eh, hospital nga ang pinakamaduming lugar, di ba? Pang bacteria. Nag-okay na siya, tapos biglang nakuha ng pulmonya. O, hindi na nakaalis. Pag sa bahay, yun ang pinakamalinis. Yun nga po ang iniisip din ng kanyang dati. Eh, yung kapag ako sa barko, wala akong doktor, ano. Kami-kami lang ho, Yun ano. ang hindi ko alam. Kasi may mga ano yan, may mga requirements yan. May mga requirements. Lunok po, lunok. Lunok mo yun. May mga requirements. So, alam mo na ba yun? Hindi Kahit pa po sabihin yung mo na mga- barko ninyo yun, malamang may requirements yun. Kasi pagdating nyo dun sa Maynila, may requirements sila bago mo siya pababain. I-wheelchair mo siya, kailangan ng health na check, i-check nila ulit yan. Ganun. Mag-i-inquire po nga po ako kung paanong mga requirements. Basta po unang check-up ng 1 week, eh dito po talaga Sana. magpapacheck up. Safest yun. Para bago kayo umalis, safe siya. Opo. Kasi pwede talaga naman umuwi ng Batangas, pero kailan lang ma-plan? Kapag ho, nailagay na sa kanyang natanggal na yung tube at nakapagkain na, ayun po, ay pwede na siyang lalabas ng Ayan, hospital. medyo matagal pa yung ganun. Yung, palagay ko, kung hindi niya kakayanin yung paglunok, baka uwi kayo na ganito kahit pag-uwi ng Batangas. Meron. Ganun po. So, iti-trial pa lang nila yun. Hmm. Like, it takes like... Sa ngayon po, ano pong binabantayan natin sa kanya? Na-control na natin majority eh. So, yung paghanda ng pag-uwi nyo para maalagaan nyo siya sa bahay, yun na ang ginagawa ngayon. Yung paano magpakain, paano mag-turn, paano siya paliguan, paano siya paupuin. Lahat yun, ituturo na lang yun. Ang problema, ikaw ba ang magiging kasama niya doon? Hindi ho. Ang asawa na po niya. Palagay ko, yung 1 week na, kunyari, pinauwi namin kayo, 1 week mo na stay, sino kasama niya? Ikaw. Tsaka, ayun. So, ibig sabihin, kailangan mo din matutunan. Just in case hindi niya kayanin yung kumain sa mouth, dito, yung may blender, may blender, gano'n. O kaya bibili ka ng pagkain dito sa dietary. Opo. Pwede din yun, para may pakain lang. Ano yun naman po ako nun, di ba? Tuturuan naman po ako ng maigi kung anong dapat gagawin. Tuturuan naman po ako kung paano proses ng magkain. Sige. Papaturo ka na. Kunyari dyan yung nurse mamaya, papaturo. Kasi alam na nila na dapat maghanda na. Dapat na. Maganda po sana yung family niya mismo kasi sa akin hindi nakikipag-cooperate niya. So, ang hirap din ituro sa telepono yun. Hirap yun. So, kailangan, pag tinuro namin sa'yo, pagdating nila sa Maynila, pupunta sila sa isang doktor, tsaka physical therapist, kasi tsaka occupational therapist. Yun yung mga kakailanganin niya pag nag-therapy doon. Kasi hindi nga maituturo. Ang hirap ituro yun sa telepono. Dapat doon na. Pag lumipat na kayo doon, may sasalo doon na doktor na malamang. Kilala rin siguro may doktor sa Batangas. So yun, solve yun. Pwede yun. Sige po, gano'n na lang po. Makakarating na lang po sa dati. Pag dumating si doktora, ang sabi ni Dr. Nigos, baka malapit na po ang pag-uwi. May mga sinasabi siya kung may kakilala ba kayo sa Batangas na pwedeng sumalo sa serbisyo mo doon. Oo. Yun ang Sige pinaka Yun po. the best. Sige po. Sige, Para makahanap na siya. Opo. Kasi maraming kakilala ko. Yun, sige, gano'n na lang po, Doc. Kasi yung part ko, hindi naman ako mag-opera eh. Wala man tayong operahan. So, Okay. kahit walang neurosurgeon, neurologist ang pinaka-importante. Pag yung neurologist, may nahanap si doktora doon na kakilala niya, yung neurologist, maramang may kakilalang physical therapist, tsaka occupational Okay po. therapist. Sige po. Sige po, Doc Nico, salamat po. Okay. Sige, saka kita susubuan pag nalunok mo na. Pag nalunok mo, tingin ka lang sa akin. Kaya hindi na ibig sabihin nalunok mo siya. Yan. Dahan-dahan kasi dyan nakasalalay kung tatanggalin natin yung isipin mo. Okay lang. Hindi ka inuubo. Okay. Nalunok mo na? Tapos sir, papaanuhan ko siya ng tubig na konti dito para lang maanuhan yung bibig niya. Kasi syempre may natitira sa ngipin. Para lang maano yung bunganga niya ng ha. Okay na? Kaya mo? Hindi masakit pag lumanok? Okay, good.
Pinantahan lang tayo. Hindi natin kailangan madali ha. Two thousand years later. Ito mga kasrop. Ito na ako ngayon. Nakapaglakad na tayo ng mag-isa. At saka malaki na po ang ating pinagbago ngayon. Kaya maraming salamat talaga. Maraming pong salamat sa mga nag-motivate, tumulong sa akin nung nasa kapanahuna na talagang naglulumok, na hindi mo maisip sa sarili na makakatayo ba ako, makakabalik ba ako, or sa ganito. Talagang dumaan po sa parte ng gano'n. Pero eto na nga tayo ngayon dahil sa pagsisikap, pag-exercise, pagdadasal, at pagkakaroon ng maraming kaibigan. Eto na. Kaya huwag kayong susuko ko mga kastrop. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Dahil habang tayo'y buhay, ay meron po tayong pag-asa mga kastrop. Talagang hindi ibibigay ni Lord ito kung hindi natin kaya. Doon pa lang nagpapasalamat na ako kay Lord dahil binigyan tayo ng chance. Blessing sa akin itong
makatayo, makalakad uli. Blessing na din sa akin ang may mga tumutulong at nagbibigay ng motivation sa atin. At kaya bawat paggising sa umaga ko ay na masasabi ko isang blessing. Kahit sa ganung paraan nakikita mo na nakakatayo na tayo. So, paano mga kasrok? Yun lang. Sinare ko lang sa mga nanghihina, sa mga nawawala ng pag-asa. Sana mapanood niyo ito at mabigyan ko kayo ng motivation. Yun lang, mga kastroke. At syempre, salamat muli sa mga naging nanay ko, mga naging kapatid ko diyan sa Planet Soul, na mga fan fitness. Talagang malaki po ang nagampanan ninyo na paano ako dumating sa ganitong sitwasyon. Maraming salamat po. Siyempre, Team Landing na nabuo naming samahan na talagang kapatiran ang aming hindi lang magkakapatid kami. Maraming salamat, Team Landing. Siyempre, sa Team Palarca, kay Sir Dominic at Ate Maribel, yan, laging napakalaki din po ng tulong mo sa akin. Dahil kahit po nasa malayo kayo, binigyan niyo po ako ng binigyan niyo ako ng kabuluhan. Binigyan niyo ako ng paano pa ako paano ko pa maigalaw lahat ng aking mga affected. Maraming salamat po. At syempre sa Team Lilipotpot, Ninang Mara, Ninang Potpot, sa mga ninang ko sa White. Yan, maraming salamat din po. At syempre, ang aking Daddy Dino, Ninang Jericho J. Yan, maraming salamat po. At syempre sa Team Squad, sa Gift Squad, yan, maraming salamat. Tito June, at lalong-lalo na sa Tito Jerry, na hanggang ngayon ay tumutulong po sa akin para may balik ko at para po makapagsimula na tayo. Maraming salamat po. At syempre, sa PT ko ngayon, sa Sir ang Kuya Rico, maraming salamat po. So, mga sarok, hindi ko to magagawa kung wala si God, kung wala akong kinapitan. Talagang napakalaking tulong ng meron tayong nakakapitan. Kaya habang maaga pa at buhay po tayo, ibigyan natin ng chance sa ating sarili para tayo makapera. So, paano mga astro? Hanggang dito na lang at babay ulit.